Amerika hindi na nakapagpigil at pumasok na sa Skoda Shoal. Malakas na puwersa ang ipinadala ng Amerika bilang pagsuporta sa Pilipinas. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Isang matapang na pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos, pero makalipas ang ilang araw at linggo, hindi na tumigil ang China sa pangaharas sa mga barko ng PCG, lalo na sa Skoda Shoal. Dito din madalas banggain ang mga barko ng Pilipinas. Sa lugar ding ito, mas lalong dumami pa ang mga nagpuntahang barko ng China. Itinataboy ang PCG at gusto pa ng China na alisin na ang BRP Teresa Magbanua sa Skoda Shoal. Ano ang meron sa Skoda Shoal para agawin at kunin ng China? Ano na ang ginagawang hakbang ng Pilipinas sa pagprotekta sa ating soberanya? Ating aalamin. Amerika hindi na nakapagpigil at pumasok na sa Skoda Shoal. Malakas na puwersa ang ipinadala ng Amerika bilang pagsuporta sa Pilipinas matapos ang marahas na pagbangga ng China sa barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanua. Agad namang nagalit at inalmahan ng Chinese government ang aksyon na ito ng Amerika. Ikinagalit ng China ang ginawa ng Amerika kung saan nagpadala ito ng surveillance aircraft sa Sabina Shoal at nagpaikot pa ang US ng isang aircraft sa himpapawid. Ayon sa report ng China, isang US Navy P-8 Poseidon Maritime Patrol aircraft ang nakita nila sa himpapawid ng West Philippine Sea na di umano'y nakakaabala sa mga operasyon ng Chinese Coast Guard. Ang presensya ng P-8 Poseidon aircraft ng US ay nagsisilbing pangpalakas ng loob ng Pilipinas upang mas lalong magpakita ng tapang at protektahan ang sarili nating teritoryo. Ayon pa sa Beijing, hindi katanggap-tanggap ang ganitong hakbang ng Amerika dahil makasisira di umano sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Dapat daw ay tigilan na ng US ang panghihimasok sa issue sa West Philippine Sea. Samantala, ang Skoda Shoal, na kilala rin bilang Sabina Shoal, ay bahagi ng Spratly Islands na matatagpuan sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, nasa higit 3 hektarya na ang kabuuang na-reclaim ng China sa loob ng EEZ na bahagi ng ating teritoryo. Posibleng kaya ganito katindi ang presensya ng China at pilit makuha ang Skoda Shoal dahil sa mga sumusunod. Una, oil and gas reserves. Ang Skoda Shoal ay malapit sa Recto Bank na mayroong oil deposits. Sa pagtaya 2 hanggang 3 beses na mas malaki ito kumpara sa Malampaya gas field sa offshore ng Palawan. Ang Skoda ay mayaman din sa marine resources, kabilang ang mga isda at iba pang yamang dagat. Ang pagkontrol sa mga teritoryo gaya ng Skoda Shoal ay maaaring magbigay sa China ng access sa mga yamang dagat na mas magpapatibay sa kanilang enerhiya at ekonomiya. Ikalawa, military presence. Ang pagkakaroon ng military installations at presensya sa Skoda Shoal ay maaaring magbigay ng kalamangan sa depensa at pagpapalawak ng militar ng China sa rehiyon laban sa Pilipinas at sa Amerika dahil makokontrol nito ang mga paggalaw ng mga barko at sasakyang panghimpapawid sa lugar. Ikatlo, strategic location. Ang Skoda Shoal ay matatagpuan sa isang estratehikong lokasyon sa West Philippine Sea. Ito ay isang mahalagang ruta para sa kalakalan na dumadaan ang malalaking barko mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, partikular sa pagitan ng Asia, Europe at Middle East. Ang pagkontrol sa mga shoal tulad ng Skoda ay nagbibigay sa China ng leverage sa mahalagang sea lanes na ito. Mahalaga ang buong bahagi ng West Philippine Sea, pero ang Skoda Shoal ay nagbibigay ng natatanging strategic at resource-related na benepisyo na pwedeng magbigay sa China ng kalamangan sa kontrol ng rehiyon. Kaya ayon kay Tariela at Browner, handa nilang ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas para hindi maagaw ng China. Sa katunayan ng BRP Teresa Magbanua ay hindi na inaalis sa Skoda Shoal para mas matibay ang presensya ng ating soberanya. Kamakailan din ay kinwestiyon ito ng China. Bakit daw hindi inaalis ang barkong ito? Samantalang kanila daw ang Shanbinjiao. Ang Shanbinjiao ay tawag ng China sa Skoda Shoal. Naglakas loob na ang Department of Foreign Affairs na iparating sa China ang hinanakit sa halos linggo-linggong insidente ng pagbangga ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas
sa West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, bukod sa pagpapaabot ng hinanakit, nagpahayag na rin ang pag-alala ang Pilipinas sa pagtaas ng tensyon sa Escoda Shoal. Matatanda ang nagdulot ng pagkasira at panganib sa mga barko ng PCG ang magkakasunod na pagbangga malapit sa Escoda Shoal. Giit ng China Coast Guard, pumasok daw ang barko ng PCG sa katubigan ng Xianbinjiao na tawag ng China sa Escoda Shoal, maring nanindigan ng Pilipinas na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa ang Escoda Shoal. Sinabi ni PCG spokesperson for the WPS Commodore J. Tariela na ayon sa itinakdangan ng United Nations on the Law of the Sea o UNCLOS, bahagi ng EEZ ng bansa, ang Escoda Shoal na 139 na kilometro or 75 nautical miles ang layo sa baybayin ng Palawan. Sa bahagi ng PCG, patuloy ang pagkalap ng mga ebidensyang magdedebunk sa paratang ng China sa pag-iit nitong ang barko ng PCG ang siyang intentional na bumangga sa barko ng CCG. Sa isang post pa ni Tariela, sinabi nito bagamat walang nasaktan sa crew ng BRP Teresa Magbanua, ay nagtamo naman ang barko ng sira sa ginawang pagbangga ng China. Dahil dito maghahain ang gobyerno ng Pilipinas ng kaso sa United Nations laban sa China dahil sa mapanlinlang at mapangahas na hakbang ng China. Ang pangako naman ni Gibo Teodoro, patuloy na susuportahan ang sandatang lakas ang Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. Sa marahas na aksyon ng China sa West Philippine Sea, ano ang sinabi ng mga kaalyado natin? Kinondena ng Estados Unidos ang intensyonal at paulit-ulit na pagbangga ng Chinese vessel sa BRP Teresa Magbanua na nakadaong sa Escoda Shoal. Ayon kay Matthew Miller, spokesperson ng US State Department, ang unlawful claim ng People's Republic of China ng territorial sovereignty at agresibong aksyon sa pagpapatupad nito ay banta sa malayang paglalayag ng lahat ng bansa. Kaya muli itong nanawagan sa China na kumilos ng naayon sa international law at itigil na ang mga mapanganib na aksyon na nagpapalala lang sa tensyon sa West Philippine Sea. Ito rin ang panawagan ng European Union. Sa isang pahayag, kinondena din ng EU ang mapanganib na aksyon ng China laban sa barko ng Pilipinas at sinabing ang insidente ng intensyonal na pagbangga ay naglalagay sa panganib sa buhay ng mga tao sa dagat at tahasang paglabag sa international law. Kaya dahil sa pahayag na ito, nanawagan naman ang China sa European Union na maging patas at maingat sa kanilang aksyon at pahayag ukol sa mga isyo na nagaganap sa West Philippine Sea. Ayon sa China, hindi nila ikinatuwa ang panig ng EU tungkol sa naging pagbangga ng China Coast Guard sa mga Philippine Coast Guard vessels sa Sabina Shoal noong nakaraang araw. Ayon sa Beijing, hindi naman bahagi ang European bloc sa naturang insidente kung kaya wala umanong karapatan ang European Union na magkomento hinggil sa isyu. Dagdag pa nito na ang patuloy na pagpapalaki ng Europa sa freedom of navigation issue ay hindi nakakadagdag benepisyo para sa mga interes at kredibilidad ng European Union sa international community. Sa mas lumalalang tensyon sa China, nararapat lamang ba na makiusap na tayo sa US para sa mas matinding proteksyon? O kaya na ng Pilipinas ang protektahan ng sarili? Ikomento mo naman ito sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like at mag-share. Salamat at God bless.